Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Tash. At ako naman si Teacher Maria. At kami ang inyong mga magiging guro sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto? Handa na ba kayong makinig? Dahil kung handa na kayo ay maipapanood kaming isang video sa inyo. Ang kailangan niyo lamang gawin ay talasan at linawan ng inyong pandinig. Sapagkat may mga inihanda kaming katanungan pagkatapos nito. Tara na! Manood na tayo! Ayan, nagustuhan niyo ba ang video inyong pinanood? Kung nagustuhan niyo ay narito na ang mga tanong na inihanda namin para sa inyo. Una, ano ang napansin niyo sa video inyong pinanood? Tama! Maraming mga inuulit na linya sa video inyong pinanood. Ano naman ang inuulit na linya sa video inyong pinanood? Magaling! Ang inuulit na linya sa video inyong pinanood ay ang si Mang Donald ay may bukid, A-E-I-O-U. Ano naman ang nasa simulang bahagi ng video inyong pinanood? Tama! Ang nasa simulang bahagi ng inyong pinanood ay si Mang Donald ay may bukid, A-E-I-O-U. At ano naman ang nasa hulihang bahagi ng video inyong pinanood? Mahusay! Ang nasa hulihang bahagi ng video inyong pinanood ay ang si Mang Donald ay may bukid, A-E-I-O-U. Mula sa video inyong pinanood, ano sa inyong palagay ang ating tatalakayin sa araw na ito? Magaling! Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa simula, gitna, katapusan at inuulit na bahagi ng awit. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, narito muna ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang simula, gitna, katapusan at inuulit na bahagi ng awit. Pangalawa,
napapahalagahan ang bawat bahagi ng isang awit. At pangatlo, nagagamit ang iba't ibang bahagi ng awit sa mga presentasyon. Ngayon naman, upang lubos niyong maunawaan ang ating tatalakayin sa araw na ito, ay panoorin natin ang video ni Teacher Fred. Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Music 3, Quarter 2, Week 4. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay panimula, gitna, katapusan, at ang pag-uulit ng awit. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matutukoy mo ang panimula, gitna, katapusan, at ang pag-uulit ng awit. Mahilig tayong umawit. Ang pag-awit ng isang musika ay tunay na nakalilibang gawin. Ang mga lumilikha ng awit o songwriter ay naglalapat ng mga nota sa musical staff at inaayos ito sa bawat sukat o measure upang makabuo ng musical phrases. Ang nabuo nilang awitin ay tinatawag na piyesa ng awitin o musical piece. Gaya na lamang ng halimbawang ito, ang awiting Leron-Leron Sinta. Ito ay isang Philippine folk song. May iba't ibang bahagi ang musical piece. Ang mga bahaging ito ay ang mga sumusunod: panimula o beginning, gitna o middle, katapusan o ending, at ang pag-uulit o repetition. Tignan natin ang mga bahagi ng musical piece na ito. Ang pamagat ng awiting ito ay Ako ay Nagtanim. Ito ay isang Tagalog folk song. Ang bahaging ito ay tinatawag na panimula o beginning. Ito ang pinakaumpisa ng awitin. Ang bahaging ito naman ay tinatawag na gitna o middle. Ang mga nota dito at ang mga liriko ay nasa bahaging gitna ng awitin. At ang bahaging ito naman ay tinatawag na katapusan o ending. Ang mga nota dito at ang mga liriko ay nasa dulo na ng awitin. Makikita rin sa dulo ng awiting ito o ng musical piece na ito ang dalawang linyang ito. Ang dalawang linyang ito ay tinatawag na double bar line. Sa ating mga nakaraang aralin ay napag-aralan na natin ang tungkol sa double bar line. Balikan natin ito muli. Ang double bar line ay inilalagay sa dulo ng musical staff sa katapusan ng awitin o musical piece. Ipinahihiwatig nito na tapos na ang awitin ng isang musical piece. Muli, ang ibig sabihin ng double bar line ay nagpapahiwatig ito na tapos na ang awitin ng isang musical piece. Halimbawa na lang sa awiting Ako ay Nagtanim. Makikita nga natin sa awiting ito ang panimula o beginning, gitna o middle, at ang katapusan o ending. Sa musical piece na ito, makikita sa bandang dulo ang dalawang guhit o tinatawag na double bar line. Halimbawa, kapag inawit mo ang awiting ito mula panimula hanggang katapusan at may double bar line sa dulo, ibig sabihin ay tatapusin mo na ang awit. Hindi mo na kailangang ulitin pa ito. Ang double bar line ay binubuo ng dalawang magkahiwalay na linya na kung saan ang manipis na linya ay siyang naghihiwalay ng bawat sukat ng musical phrase. At kapag ito ay nasa katapusan na ng musical stuff, ay susundan na ito ng isang makapal na linya na nagsasabing matatapos na ang awitin. Natatandaan nyo ba ang repeat sign na ito? Saan ito makikita? Tama! Maaari itong makita sa katapusan ng awitin o sa dulong bahagi ng musical stuff. Maaaring makita rin ito sa gitna ng awitin. Ang repeat sign na ito ay nagsasabi na ang bahagi ng awit sa isang musical piece ay dapat ulitin. Sinasabi rin nito na pumunta muli sa panimula ng awitin at ulitin muli itong kantahin mula sa umpisa. Ang simbolong ito ng repeat sign
ay double bar line na may dalawang tuldok. Tinatawag itong pag-uulit o repetition. Kapag may dalawang repeat sign sa isang musical piece, ang unang repeat sign na kung saan nasa bandang kanan ng bar lines ang dalawang tuldok ay kadalasang makikita sa gitna ng musical piece. At ang pangalawang repeat sign ay nagsasabi naman na bumalik muli sa awit na kung saan nakita ang unang repeat sign. Ito ay pag-uulit o repetition. Ibig sabihin, kung ano lamang bahagi ng mga nota o musical phrase ang nasa loob ng mga repeat sign na ito, ay iyon lamang ang uulitin. Muli, ito ay tinatawag na pag-uulit o repetition. Hindi na rin kinakailangang ulitin ang pagsulat ng bahaging ito sa musical piece, dahil ang repeat sign ang magsasabi na ulitin ang awit sa bahaging ito. Muli, ang unang repeat sign ay tinatawag na begin repeat sign, at ang pangalawang repeat sign ay end repeat sign. Halimbawa, kung nais ipaulit ang awiting Ako ay Nagtanim, makikitaan ito sa bandang dulo ng awitin ng simbolong repeat sign, gaya nito. Ibig sabihin, kapag nakita natin ang repeat sign sa dulo ng awitin, ay ulitin natin ang awiting ito mula sa panimula o beginning, o mula sa umpisa ng awiting ito. Ngayon naman, awitin natin ito. Alam niyo ba ang kantang Ako ay Nagtanim? Maaari kayong sumabay sa akin sa pag-awit nito. Ako ay nagtanim ng kapirasong luya, tumubo ay gabi, namunga ng mangga, nang pipitasin ko'y hinog na papaya, nalaglag sa lupa, magandang dalaga. Ulitin natin dahil may repeat sign. Ako ay nagtanim ng kapirasong luya, tumubo ay gabi, namunga ng mangga, nang pipitasin ko'y hinog na papaya, nalaglag sa lupa, magandang dalaga. Ayan, nagustuhan niyo ba ang video ni Teacher Prel? Ano raw ang tawag sa mga lumilikha ng awit? Tama! Ang tawag sa mga lumilikha ng awit ay songwriter. Ano naman ang mga bahagi ng awit? Tama! Ito ay ang simula, gitna, katapusan, at inuulit na bahagi. Paano naman natin masasabing tapos na ang isang awit? Tama! Kapag ito ay may dalawang guhit. Ano naman ang tawag sa dalawang guhit na ito? Tama! Ang tawag nito ay double bar line. Paano mo naman masasabi na ang awit ay kailangang ulitin? Tama! Kapag ito ay mayroong repeat sign. Ang gagaling niyo talaga mga bata. Ngayon naman, saan niyo maihahambing ang mga bahagi ng awit? Tama! Maihahambing ito sa buhay ng tao. Sapagkat ang buhay ng tao ay mayroon ring simula, gitna, katapusan at inuulit na bahagi. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Muli, ang ating tinalakay ay ang simula, gitna, katapusan, at inuulit na bahagi ng awit. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli!